Binabati kita. Nakakita ka ng isang napakahalagang pelikula na dapat panoorin sa buhay. Sabi ng mga fans pagkatapos mapanood. Makakahanap ng lakas ang bawat taong nasa mababang panahon ng buhay. Panoorin ang Sorry We Missed You. 32 anyos na siya. Siya ay masipag araw-araw. Pero wala siyang sariling bahay. Mayroon pa silang napakalaking utang. Uupahan lang sila ng bahay at nanirahan ng mahigit 10 taon. Ngunit kahit gaano pa sila kasipag, wala pa ring pagbabago ang kanilang buhay. Hanggang sa dumating ang isang logistics platform. At sa wakas, nakahanap na ng pag-asa si Richie. Ang kumpanyang ito ay franchise. Malaya silang magtrabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Dahil sa mga magagandang salita ng amo, tinanggap niya ang trabaho. Ngunit dahil sa desisyong ito, lubusang nahulog ang buong pamilya sa kahirapan. Ang pagde-deliver ng mga package ay nangangailangan ng sasakyan. At ang pag-arkayla sa kumpanya ay 65 pounds kada araw. Kaya naman umaabot ito sa 2,000 pounds kada buwan. Kung ako mismo ang bibili, 1,000 piso ang down payment. 416 na piso lang ang kailangan kong bayaran kada buwan. Pero saan pa kukuha ng pera ang pamilya namin? Naipit na kami sa buwan ng upa at mga utang. Ang sasakyan lang ng asawa ko ang may halaga. Susugal na tayo. Kung hindi, habang buhay tayong mag-uupa, dapat may sarili tayong bahay. Ayoko sa lugar na. Ang iba ang magdedesisyon kung gaano katagal tayo titira, o kung dapat na ba tayong lumipat. Sabi nila, ang kasal ay patuloy na pag-aayos. At gaya ng karamihan sa mga pamilya, kapag nagkaroon ng salungatan sa trabaho ng mag-asawa, ang asawa ang laging umaatres at nagsasakripisyo. Ginamit ni Richie ang perang nakuha sa pagbebenta ng sasakyan ng asawa niya. Matagumpay na nakabili ng isang puting maliit na van. At saka, masiglang nagsimula sa trabaho. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagde-deliver ng mga padala ay hindi kasing dali ng inaakala niya. Araw-araw ay puno ng mga paninda ang bodega. At ang mga kasalukuyang delivery personnel ay hindi sapat. Ang tinatawag na kapartner niya ay araw-araw siyang binibigyan ng trabaho. At sa sandaling ang mga padala ay nasa kanyang sasakyan na, ay hindi dapat magkaroon ng anumang sira, at saka kailangang may hatid sa takdang oras. Kung hindi, sarili mong pananagutan ang kahihinatnan. Kulang ang tauhan sa bodega. Kailangan pa niyang maging kargadista. Kaya naman nasayang ang maraming oras. Sa daan, ginawa niya ang lahat para makatipid ng oras. Ngunit nang may hatid na niya ang unang padala ayon sa takdang oras, natuklasan niyang mali pala ang address. Pagkalabas ko, pinagmulta na naman ako ng traffic enforcer. Nagpaliwanag siya ng maayos. Pero hindi pa rin siya pinatawad ng traffic enforcer. Ibig sabihin, wala akong nagawa sa buong araw na to. Wala nang oras si Ricky para magreklamo. Dali-dali siyang naghatid ng ibang delivery. Pero pagdating doon, nakita niya na ang bahay pala roon ay na-demolish na. Unang araw niya sa trabaho. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng ilang pagsubok, naipadala na niya ang isang package sa customer. Pero dahil sa magkaiba ang kanilang sinusuportahang koponan, ay binastos at napahiya siya ng customer. Nainis si Richie at sumagot. Sinabi ng customer na irereklamo siya. Samantalang para naman sa mga delivery rider, isang napakahirap na bagay ang magreklamo ang customer. Kahit na pagod siya sa unang araw, iniisip ni Richie na hindi pa lang siya sanay. Nang mag-resign ang isang kasamahan niya kinabukasan dahil sa sobrang pagod, kusa namang tinanggap ni Richie ang dating ruta nito. Puno ng pag-iisip niya ang pagkamal ng maraming pera, ngunit agad din niyang natuklasan. Parang hindi ko na namalayan, naging makina na lang ako sa trabaho. Maganda ang pakinggan, walang tiyak na oras. Pero ang totoo, wala akong pahinga sa buong taon. Totoo naman na mas malaki ang kita kapag mas marami ang trabaho. Pero hindi sinabi sa akin ng mga kasosyo ko, na kailangan kong tapusin ang minimum na trabaho araw-araw. At bawal mag-absent kahit ano pa ang mangyari. Kundi, hindi lang mapapahiya ako sa mga kasosyo ko. At kahit kailan ay maaari siyang mawalan ng trabaho. Sapagkat napakasama nga naman ang kalagayan ng paghahanap buhay ngayon. Kung ayaw niya, marami namang iba ang gustong magtrabaho. Si Richie ay abala sa trabaho araw-araw, kaya pati pagpunta sa banyo ay bote na lang ang gamit niya. Pero kung ibawas na ang gastusin sa gasolina at iba't ibang multa dahil sa mga reklamo, wala na siyang halos matira pang pera. At higit sa lahat, ang asawa niyang si Abby ay nawalan din ng sasakyan. Ang mabigat na trabaho ay mas naging mahirap pa ngayon. Si Abby ay isang pribadong caregiver. At tulad ni Richie,
wala siyang sweldo. Mas marami siyang inaalagaan, mas marami rin siyang kinikita. Karamihan sa mga tao ay 3 lang ang kaya nilang alagaan ng sabay. Pero si Abby, para kumita ng mas malaki, 8 tao ang sabay-sabay niyang inaalagaan. Kaya naman halos buong araw, simula paggising niya sa umaga, kailangan niyang umikot ng umikot na parang trumpo. Kaya pa naman noon dahil may sasakyan siya. Pero ngayon, puro sakay na lang ng bus. Pabalik-balik siya sa 8 lugar. Kaya mahigit kalahati ng lakas niya, naubos sa pagbiyahe. Tapos, ang mga kliyente niya ay puro matatanda, may sakit, at may kapansanan. Hindi lang pagkain at inumin ang kailangan nilang alagaan. May mga kailangan pa nga ng tulong niya kahit sa pagpunta lang sa banyo. At ang pangmatagalang pagkasama ng katawan, ay nagdudulot ng sobrang pagkakakaiba ng kanilang mga ugali, at lahat sila ay nagagalit at ginagawa nilang panakip-butas ang mga caregiver, nang walang pag-aalinlangan. Pero maging para sa pera man, o dahil sa kabutihan, tahimik na tinatanggap ni Abby lahat at hindi kailanman sumasagot, lalo na nang malaman niyang pinabayaan ng anak ang isang matandang babae. Umiyak siya sa awa, kusa siyang nag-alok na mag-alaga sa kanya ng ilang oras pa araw-araw. Pero dahil dyan, wala na siyang panahon para sa sarili niyang buhay. Sinubukan niyang makipag-usap sa kumpanya para dagdagan ang sweldo niya. Pero wala silang pakialam sa kalagayan ng matanda, at sa kawalang pakialam ng kumpanya. Tiniis na lang niya ng tahimik, at hindi niya kayang dalhin ang mga hinanakit na iyon sa kanyang tahanan. Pag di na niya kinaya, sa mga taong nadadaanan na lang niya sinasabi, hindi na maganda, ginawa ko na ang lahat, kulang ang oras. Punong-puno ang katawan ko ng mga gasgas ng matandang babaeng iyon. Nababaliw na siya, may prinsipyo ako. Inaalagaan ko sila na parang sarili kong ina. Hindi mo hahayaang magmukhang ganyan ang nanay mo, di ba? Walang gagawa niyan. 2 silang napapagod araw-araw hanggang sa makatulog na lang sila habang nanonood ng TV. Ang tanging pag-uusap ay puro maiikling salita lang. Anong oras na? Lamang ng pasado 11:30. Nakita mo na ba ang oras? Kakalipas lang ng 11:30. Kailangan na nating matulog. Pero ang dalawang abalang-abala araw-araw, ay hindi man lang ito napapansin. Ang anak na lalaki, nasa kalagitnaan ng pagrerebelde sa kanyang pagdadalaga. Unti-unti nang naliligaw ng landas. Isang araw, natuklasan ni Richie na ipinagbili ng kanyang anak ang nag-iisang mamahaling Amerikana sa bahay. Ginamit niya ang perang iyon para bumili ng maraming pintura. Tapos ay tumangging pumasok sa paaralan at nagliwaliw sa iba't ibang sulok ng lungsod para magpinta ng walang habas. Ayon sa kanya, behavioral art daw iyon. Isang pagtatangka na magpaalimpungatan sa mundo. Pero para kay Carrie, ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang pag-aaral. Kasi nga, ang pag-aaral lang ang tanging paraan nila para makaahon. Napag-usapan na natin yan. Pwede kang magkolehiyo. Magkolehiyo, gaya ng kuya ni Hapon. May utang siyang 57,000 sa estudyante loan. 57,000. Tapos, ngayon, nagtatrabaho sa customer service center. Lasing na lasing tuwing weekend para lang makalimot sa mga problema. Oo nga eh. Pero hindi naman laging ganoon. Hindi ba? May magagandang trabaho rin naman sa labas. Magandang trabaho? Anong magandang trabaho? Kung magsikap ka, magkakaroon ka. Bigyan mo ang sarili mo ng maraming pagpipilian. Kung hindi, magiging katulad ka. Hindi ko alam. Katulad mo. Ang tapang mo namang magsalita. Siba akala mo ba yun ang gusto ko? Talaga? Oo naman. Siyempre gusto kong maging katulad mo. Sunod-sunod na walang kwentang trabaho. 14 hours isang araw. Tiis ng isa-isang abnormal na tao. Mula sa isang walang kwentang trabaho papunta sa isa pa. Hanggang sa naging alipin ka alipin. Ang maging alipin ay pinili mo, di ba? Walang nang pilit sa'yo. Sarili mong kagagawan yan. Hindi ba? Ginawa ko na ang lahat, siba. Siguro nga kulang pa yung ginawa mo, di ba? Oo, kulang-kulang. Napahiya siya sa sinabi ng anak. Hindi maganda ang loob ni Ricky. Kasi naman, sobra silang nagpapakapagod sa trabaho ng asawa niya. Gusto ko lang na makapag-aral ng walang pasan ng anak ko. At mabago ang mapait naming kapalaran. Mabuti na lang at masunurin at maunawain ang anak kong babae. Hindi lang siya kusang gumagawa ng mga gawaing bahay. Tuwing wala siyang pasok sa weekend,
Kusang tumutulong pa siya kay Ricky sa pagde-deliver ng mga package. Nagulat si Ricky nang makita niya na ang mga customer nang makita ang anak niya. Hindi lang sila kusang ngingiti. May iba pang ang kusang magbibigay ng tip sa tulong ng anak niyang babae. Parang unti-unting gumaganda na ang trabaho ni Richie. Nagdesisyon siyang ilibre ang anak niya ng Indian food. At gusto niyang gamitin ang pagkakataon na yun para makapag-usap ulit sila ng anak niyang lalaki. Pwede mo ba kaming tawagan si Siba? Tanungin mo siya kung anong gusto niyang kainin. Kung pwede, pakiusapang huwag na siyang umalis. Tay, sana naman huwag na kayong lagi na nag-aaway. Gusto ko rin, mahal. Bihira lang ang gabi na nagkakasama-sama ang pamilya para maghapunan. Pero hindi inaasahan na hindi pa natatapos. Ay may tumawag na kliyente kay Abby na humihingi ng tulong. Dahil nahihi siya ng hindi sinasadya, hindi niya kaya yun mag-isa. Walang reklamo na tumayo at umalis si Abby. Pero naisip niya na wala ng bus sa gabi. Kaya naman, nagmungkahi ang anak na gamitin ng ama ang truck para silang lahat ay makasama. Sabay-sabay tayong sasakay sa truck mo. Medyo siksikan lang siguro. Pero pwede naman umupo sa kandanggan ko ang kapatid ko. Magiging masaya yun kasi agad tayong makakarating. Magkakasama pa rin tayong makakapagkanta. Hindi rin ako masyadong sigurado sa iyo. Magandang ideya naman siguro ito. Sa tingin mo, pwede ba? Pwede ba? Pwede talaga. Mabuti naman syempre naman. Si Chen ay orihinal na lubos na nalulumbay dahil sa sobrang trabaho. Punong-puno ng saya ang lahat. Akala namin magiging mas maganda pa ang buhay namin. Pero hindi nagtagal, sinabihan kaming dalawa na nag-away ang anak namin sa paaralan. Nasaktan pa niya ang guro na nagtangkang awatin sila. Pinapanta ng guro sa paaralan ang magulang. Pero si Richie, hindi siya makakapag-absent. Sa sobrang pag-aalala niya, agad siyang nag-away ng malakas sa kliyente niyang sinadya siyang pahirapan. Ang resulta, hindi lang siya nabigyan ng reklamo mula sa kliyente. Pag-uwi niya ay sinalubong pa siya ng reklamo ng asawa niya. Ani ng asawa, ang anak nila ay nasuspinde ng 14 na araw. Dahil daw sa tingin ng guro ay hindi sapat ang pagpapahalaga nila sa anak. Galit na galit si Ricky, agad niyang pinagtanungan ang asawa kung bakit hindi ito pinrotesta ang parusa. Tapos ikaw, hindi ka man lang nagtanong. Ang buong araw ko ay abalang-abala na parang isang BCB, ni hindi man lang ako nakakain ng tanghalian. Alam mo ba kung gaano karami ang trabaho ko? BCB, oo nga. Nakita mo na ba mismo para sabihin mo yan sa akin? Nakita mo na ba mismo para sabihin mo yan sa akin? Matagal na siyang hindi kumakain ng hapunan. Alam mo ba? Isang buong araw na akong naghihintay ng bus, wala man lang kahit anong sasakyan. Kailangan kong sumakay ng bus para makahabol sa trabaho. Tapos may mga taong sumisigaw pa sa akin sa bus stop. Hindi ako makakahabol sa trabaho, kasi wala akong sasakyan. Ikaw ang nagbenta niyan. Noong pinakahirap ng buhay namin, hindi naman ganito kasing sigaw ang asawa ko. Ngayon, si Ricky, araw-araw nagpupuyat sa trabaho. Akala ko'y magiging mas maayos ang buhay namin. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi ko namamalayan. Halos mapalayas ko na ang asawa ko sa sobrang kabaliwan. Mahal na mahal ni Richie ang kanyang pamilya. Nagtatrabaho siya para mapabuti ang takbo ng kanilang buhay mag-asawa. Napagpasyahan niyang mag-leave ng ilang araw para makasama ang pamilya. Ngunit ilang buwan na siyang masipag na nagtatrabaho. Ayaw naman siyang bigyan ng ilang araw na pahinga ng kanyang kapartner. Una niyang ipinaliwanag ang kasalukuyang masamang kalagayan ng trabaho. Tapos ay inihambing niya ito sa ibang mga empleyado. Sabi niya maraming empleyado ang nahaharap sa pagkamatay ng kapamilya. Ay hindi man lang nag-isip na mag-absent. Dahil alam nila na mahirap makahanap ng trabaho ngayon. Kung si Ricky ay mag-a-absent para samahan ng pamilya, ay kawawa naman siya. Kung gusto mong mag-absent, pwede naman. Pero kailangan mong maghanap ng papalit sayo. Pero ang mga kasamahan ko, lahat pagod na. Walang gustong pumalit. Gusto pa sanang subukan ni Richie. Kaso, nagkwento pala ang partner niya ng mga paghihirap niya. Sabi niya, mabilis ang pag-unlad ng industriya ng pagde-deliver ngayon. Sobrang lakas ng kompetisyon. Bawat order ay pinaghirapan niyang makuha. Kaya ang pag-absent ng empleyado ay isang insulto sa kanyang pinaghirapan. Naiinis at napagod si Ricky sa pakikinig. Ngunit wala siyang maisip na panlaban. Kaya naman dali-dali siyang umalis.
Ngunit ng araw ding iyon, nalaman niyang nahuli ng pulis ang kanyang anak dahil sa pag-spray ng pintura. Kung hindi agad pupunta ang mga magulang sa presinto para kunin ito, kaya magkakaroon siya ng record. Dali-daling tinawagan ni Richie ang asawa niya, pero walang sumasagot. Wala siyang nagawa kundi humingi ulit ng leave sa partner niya. At gaya ng inaasahan, pinagalitan siya. Alam ko, sorry, may problema lang sa bahay. May problema ka. Mukha ba akong guidance counselor mo? Buhatin mo ang mga pakete na yan mula sa truck mo. Hintayin mo ang multa mo. May problema sa bahay? Wala naman. Ako. Hintayin ninyo ang malaking bayad. Sinapanganib ko ang parusa at ang pagkakatanggol sa trabaho. Dali-daling pumunta si Richie sa istasyon ng pulis. Halata sa pulis na hindi magaling si Richie sa pagtuturo. Buti na lang at binigyan kita ng leksyon sa buhay. Pero kung hindi ka magsisisi at magpapatuloy ka pa, masisira ang buhay mo. Hindi lang ikaw, pati na rin ang mga magulang mo. Naiintindihan mo ba? Pero kung sasamantalahin mo ang pagkakataong ito, ang pagkakataong binibigay ko sa iyo, magbago ka, mag-aral ng mabuti, makakahanap ka ng magandang trabaho, makakabili ka ng sasakyan, at makakapagbakasyon ka. Gawin mo ang kahit anong gusto mong gawin. Dapat kang maging masaya dahil sa mga nagawa mo na. Ang kapalit ng hirap mo ay ang karangalang nararapat sa iyo. Lahat ng ito ay dahil mayroon kang mga pinakamagagandang bagay sa buhay. Mayroon kang pamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Mayroon kang isang ama na handang mag-absent para lang makasama ka rito. Tinitiis niya ang kahihiyang kailangan niyang danasin. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Hindi lahat nakakamit yan. Wala silang ganyang pamilya. Nagmamalasakit sila sa'yo. Pero ikaw, bihira yan, bata. Isipin mo nga ng mabuti, ha? Para sa inyong lahat, pakinggan mo naman ako. Kaya mo ba? Kaya ko. Sana nga. Pumayag naman ang anak sa pulis na magbabago na siya. Pero pag-uwi, ayun, nakafocus lang sa cellphone. Hindi niya pinapansin ang mga payo ni Ricky. Minsan nga'y sinasagot pa niya ito. Gamit ang kanyang tila makatotohanang loika. Ipinagmamalaki pa niya ang pagliban niya sa klase para sa kanyang performance art, na sinasabi niyang napakahalaga. Pinipigilan ni Richie ang galit, at iniutos sa anak na kailangang pumasok sa paaralan ng maaga simula bukas. Pero patuloy pa rin itong sumasagot, ipapasok mo ba ako sa isang bodysuit? Kailangan mong pumasok sa paaralan dahil sawang-sawa na ako sa'yo. Naiintindihan ko na. Igapos mo ako at ilagay sa isang pakete, tapos itapon mo sa likod ng truck mo. Ano ba tong special delivery? Tama na. Kailangan mong pumasok sa eskwela para makuha mo ang cellphone mo. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Babala ko sa'yo. Siba. Babala ko sa'yo. Umatras kayo. Tigil. Lumayas kayo. Ito ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo sa buong buhay mo. Magbabayad ka. Sinisigurado ko sa'yo. Lumayas ka na. Habang pinapanood ang pag-alis ng anak, parang maduraj ang puso ni Richie. Hindi niya maintindihan kung bakit nagbago ang dating masunurin at mabait niyang anak, at naging ganito. Lalo na't hindi man lang naawa ito sa mga magulang. Nang gabing iyon, pareho nang kumalma ang mag-asawa. Napagpasyahan nilang ang dahilan ng sitwasyong ito ay dahil napakakunti ng oras na naibibigay nila sa anak, kaya naman kailangang makipag-usap sila ng mahinahon. Hindi dapat sila sumigaw. Lalong hindi dapat gumamit ng karahasan. Pero si Koriki ay nakaramdam na sinisisi siya ng asawa. Nagtalo silang dalawa dahil dito. Hanggang sa marinig niya ang mahiyain at takot na sigaw ng anak, tsaka lang umalis ang asawa. Pagbalik niya, puno ng pag-aalala niyang sabi, wala na rin akong masabi. Ayokong mag-alala ka pero nabasa niya ang kama. Sabi ng asawa ko, ang lahat ng nangyari ngayong araw ay nakakatakot sa anak namin. Nanginginig ang buong katawan niya. Kung magpapatuloy pa ang pagtatalo natin, malaki ang posibilidad na mag-iwan ito ng trauma sa anak niyang babae. Doon lang napagtanto ni Richie ang kabigatan ng sitwasyon, at nagpas siyang humanap ng pagkakataon para makausap ng maayos ang anak niyang lalaki. Pero bigla na lang may narinig ang anak niyang babae sa labas ng bahay ng hating gabi. Pagkalabas niya, nakita niyang pininturahan ng spray paint ang lahat ng litrato. Nakatulala lang ang musmos na bata sa kanyang nakita. Parang naramdaman niya ang pagkadismaya at galit ng kuya niya sa pamilya. Kinabukasan ng umaga, balak sana ni Richie na magmaneho para hanapin ang anak niya.
Pero di niya mahanap ang susi ng kotse niya. Buti na lang at naroon pa ang sasakyan niya. Sumakay siya sa bisikleta niya, at galit na hinanap ang anak niya. Pero ang mga kaibigan niyang masasama, ay ayaw sabihin kung nasaan ang anak niya. At kung wala siyang susi, hindi siya makakapagtrabaho. Higit sa 3 araw na pag-absent, tiyak na sisisantehin siya ng walang pusong kasosyo. Habang si Richie ay lubos na nag-aalala, kusang umuwi ang anak niya. Pero ayaw nitong aminin na kinuha niya ang susi. Dahil sa pagmamadali, sinampal ni Richie ng pagkalakas-lakas ang anak, at nakita ito ng anak niyang babae. Matapos ang isang gabing pag-iisip, nagtanto ulit si Richie ng kanyang pagkakamali. Hindi naman niya intensyon na saktan ng anak, pero ang napakalaking pressure sa buhay ang tuluyang sumire sa kanyang pagkatao. At nagpapasiklab siya ng nagpapasiklab. Iniisip pa nga niya, na baka maging baliw na siya anumang oras. Ngunit habang patuloy siyang nagsisisi, ngunit bigla na lang umamin ng anak na babae na kinuha niya ang susi. Dahil sa kanyang pagiging inosente ay naisip niya, na ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang pamilya nila, ay dahil sa pag-i-apply ng ama niya bilang isang delivery rider. Kaya kung mapipigilan lang niya ang ama na mag-deliver, baka sakaling bumalik ang dating anyo ng kanilang pamilya, kahit mahirap man. Pero at least masaya at maayos. Habang umiiyak at humihingi ng tawad ang anak na babae, si Richie at Abby ay parehong umiyak ng husto. Kung tutuusin, walang may mali sa aming mag-anak, may kanya-kanyang dahilan naman kami. Pero ang problema, kung walang may mali, bakit naging ganito ang takbo ng buhay namin? Hindi mahanap ni Richie ang dahilan. Ang tanging magagawa niya ay ang magpatuloy sa pagsusumikap. Iniisip niya na marahil ang pag-iisip na iyon ang tunay na kasalanan. Ngunit siya'y isang gabing hindi nakatulog. At di sinasadyang napapikit habang nagmamaneho. Halos magdulot iyon ng trahedya. Nalulungkot siya, at puno ng kalungkutan ang kanyang puso, kung magpapatuloy ito. Ang pagkabangga ay tiyak na mangyayari. Gabi na'y dumating si Richie sa silid tulugan ng anak. Maingat na tiningnan ang mga gawa nito. Doon niya napagtanto kung gaano niya kahindi kilala ang anak, dahil sa trabaho. Lubos niyang napalampas ang paglaki ng anak. Tingnan mo tong mga bibig na to. Ano yun? Hindi ko alam. Tapos tong mga to pa. Ang dami naman ng problema. Pero kahit alam na niya ang problema, wala pa ring nagagawa si Richie. Kailangan pa rin niyang magtrabaho at maghatid ng mga padala. Parang ang malas naman ng taong ito. Dumating pa ang mga basagulero. At lalong sumire sa kanyang wasak ng pamilya. Dagdag pa sa kanyang problema. Pumiglas si Richie ng husto. Pero 4 ang kalaban niya. Ang mamahaling padala, ang sarili niyang cellphone, at ang scanner niya sa trabaho. Yan ang lahat ng pag-aari niya. Pero wala na ang lahat ngayon. Sa'yo na yang gamit mo na bali mo ilong ko. Umalis na tayo bobo. Ang buwisit na gago. Dinala si Richie sa ospital para gamutin ang sugat, kasama ang kanyang asawa. Marami siyang sugat at bali sa katawan. Pero ayaw niyang magtagal sa ospital, dahil ang mahal ng mga gamot doon, sapat na para tuluyang masira ang kanilang buhay. Ngunit nang malaman ito ng kanyang kapartner, wala man lang siyang natanggap na pakikiramay, at pinagmamadali pa siya na agad-agad na maghanap ng pera para mabayaran ang nawalang mga kalakal, at pati ang mga trabahong nasayang dahil sa pagpapagamot niya, ay papatawan din ng malaking multa. Kung pagsasama-samahin lahat, kailangan bayaran ni Richie sa kanyang kasosyo ang halos 10,000 piso. Halos kalahati na ng sahod niya sa loob ng 6 na buwan. At dahil hindi naman sila mag-empleyado, kundi magkasosyo, kaya lahat ng gastos sa gamutan ay kailangan niyang bayaran mismo. Hindi na napigilan ng asawa niya sa tabi. Kinuha niya ang telepono. Binuhos niya ang sama ng loob, na kanyang pinipigilan. Abby self-employed. Paano naman siya magiging self-employed 14 na oras ang trabaho niya araw-araw? 6 na araw sa isang linggo siyang nagtatrabaho para sa inyo. Nagtatrabaho siya sa inyo. Paano naman naging self-employed? Paano kayo nakakawala sa batas? Paano kayo nakakawala sa batas sa pagtrato ninyo sa mga empleyado? Ito'y usaping buhay o kamatayan. Pamilya ko to, sinasabi ko sa inyo. Huwag ninyong gagalawin ang pamilya ko. Umalis ka na sa gamit ko. Umalis ka na, ang cellphone mo, isubo mo sa puwet mo. Abby, ingat sa sinasabi mo,
Pasensya na, hindi naman ako nagmumura. Pasensya na talaga. Isa akong caregiver, nagmamalasakit ako sa iba. Pasensya na, hindi ako nagmumura. Abby, umalis na tayo, hindi ako nagmumura. Abby, kunin mo na ang bag mo. Napaka-sorry ko, naiintindihan ko na. Umalis na tayo. Pinanood ang asawa na tuluyan ng gumuho. Pero si Richie, ni isang salita ng pag-alo ay hindi niya masabi. Magkahawak lang silang dalawa. Unti-unti silang umalis sa paningin ng mga tao. Ang sakit sa buong katawan niya ng gabi ay hindi pinatulog si Richie. Samantalang ang anak na nalaman ang nangyari sa ama. Sa wakas ay hindi na napigil ang umuwi at magtanong. Habang pinapakinggan ang pag-aalala ng anak, naramdaman ni Richie ang init sa kanyang puso. Pinipilit niyang ipakita ang kanyang pagiging malambing at mabait. Sana lang mapatawad siya ng anak niya. Siba. Anong nangyari? Ang sarap makita ka, anak ko. Kailangan nating magpatuloy sa buhay. Nagsalin si Ricky ng mainit na gatas para sa sarili niya. Tapos maingat na sumulat siya ng mensahe sa asawa niya sa isang maliit na papel. Huwag kang magalit. Magiging maayos din ako. Mahal kita. Pagkatapos ay sumakay siya sa sasakyan, dala-dala ang matinding pagod at mga sugat, kasabay ng lamig ng umaga. Agad na pumihil ang anak nang makita niya ito. Gusto rin ni Ricky na magpahinga sa bahay. Pero hindi siya pwedeng tumigil. Dahil sa nangyaring pangho-hold up at pananakit, mas lalong lumaki ang utang niya. At kung hindi siya magpupursige pang lalo sa pagtatrabaho, magtatapos sa kalye ang aming pamilya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo, sa inyong ina, at kay Lisa. Kaya hayaan nyo na akong umalis. Hindi ka pwedeng umalis, pa. Tingnan mo nga ang itsura mo. Isang mata mo lang ang nakakakita. Ganyan ka magmaneho, mamamatay ka. Anak, kailangan kong pumasok sa trabaho. Wala na akong magagawa. Sumugod din ang asawa niya para pigilan. Pero desidido na si Ricky. Pilit niyang iniikot ang manibela. Sa ilalim ng magandang sikat ng araw ng umaga, isang tao ang pumasok sa digmaang walang bala. Alam niyang napakahirap ng daan, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang magtiis at palakasin ang loob. Nilulunok niya ang lahat ng kanyang luha. Kaya mo yan. Nagkahalo ang dagandong ng sasakyan at ang hikbi niya. Naging isang malungkot ngunit matapang na awit. Pinipilit siyang magpatuloy. Walang pag-asa, walang katapusan. Nabubuhay na lamang. Dito nagtatapos ang pelikula. Hindi ito kwento ng malayong lugar. Hayan, nakabukas na sa harap natin. Dati, ganoon din ako katulad ng mga bata sa pelikula. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ka-busy ang mga magulang ko. Busy na busy para makakain man lang kaming magkakasama. Parang napakalaking luho na. Nagalit na rin ako sa kanila dahil dyan. Pero hindi ko man lang sinubukang unawain. Para lang mabuhay ang pamilya namin. Anong klaseng impyerno kaya ang buhay na ginugugol nila? At ang mag-asawang nasa pelikula, na halos masira na ang buhay dahil sa hirap. Bawat pagpupumiglas nila, ay lalong nag-iiwan ng malalim na marka sa puso namin. Halimbawa si Richie, inutang ang kinabukasan para lang mabili ang truck na iyon. Akala niya'y hawak na niya ang manibela. Akala niya'y hawak na niya ang kalayaan at dignidad. Ngunit hindi niya inasahan na mahuhulog siya ng tuluyan sa maingat na inihandang kulungan ng kapital. Ang masaklap, hindi man lang siya maituturing na isang hayop na nakakulong. Sa totoo lang, isa lamang siyang mga pyesa lang ng makina na basta-basta na lang mapapalitan. Akala niya noon, malapit na niyang makamit ang magandang kinabukasan. Ngunit hindi niya inakala na tuluyan na pala niyang ipinagbili ang sarili sa kapital. At ang mas masama pa, wala na siyang karapatang lumaban. At sa ilalim ng matinding presyong ito na mahirap panindigan ng karaniwang tao, ang salitang pagkakamali ay unti-unting naging pangkaraniwan na sa kanyang buhay. Dahil sa trabaho, nagkasalubong ang mag-asawa nang hindi nila namamalayan ang paglipas ng araw. Sa hindi nila namamalayan, puno na ng mga kunot ang kanilang mga mukha. Si Richie, ginawa niya ang lahat para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang mga anak, ngunit nang mahuli ang kanyang anak dahil sa paggawa ng krimen, doon niya napagtanto na napalampas na niya ang bawat yugto ng paglaki nito. At ang kapansin-pansing mga guhit sa family picture nila, tila ang tahimik at walang pag-asang pagsigaw ng kanyang pagdadalaga, gamit ang kanilang lakas at pagod. Buong hirap na pinasan ang mabigat na responsibilidad ng tahanan, ngunit wala silang magawa kundi ang mawalan ng pag-asa habang unti-unting lumalamig ang kanilang tahanan.
Sa gitna ng mga tawag ng mga maniningil at walang katapusang mga bayarin, unti-unting nanlalamig, nagyayelo. Nang itago ni Lisha ang susi ng sasakyan, at umiyak ng walang magawa, sinabi niya, nais niya lamang na maibalik ang dating sigla ng kanilang tahanan. Luha ng tatlo, marahil ang pinakamang perpektong pagpapakahulugan sa salitang pagkukulang. Pero kahit alam na ang mga ito, ano pa nga ba ang magagawa? Kalungkutan ito ng panahon. Hindi kayang labanan ng isang hamak na individual. Ang kaya niyang gawin ay ang paulit-ulit na pag-iyak, at mas lalong pagsusumikap at pakikibaka. Maliban na lang kung magkakaisa sila, at sama-samang ipaglaban ang kanilang karapatang pantao bilang manggagawa, o kaya'y magkaroon pa ng mas maraming direktor na tulad ni Ken Loach, na maglalantad sa mga paghihirap at pangit na katotohanan, upang magbigay inspirasyon sa mas malalim na pag-iisip ng marami, at patuloy na isulong ang pag-unlad ng lipunan. Kung hindi, ang ganitong pagkukulang na puno ng dugot luha, lalo lang dadami. O siya, ito na ang Wildman Movie. Salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo sa susunod.